So, our next speaker is the creator of Missionerong Puppet. Sa mga mahihilig sa puppet dyan, okay? A personal ministry with its own social media channel, YouTube, Facebook, page, and TikTok. So, please follow Missionerong Puppet. Medyo nabubulol po ako. Dedicated to sharing Christ-centered values through original songs, compositions, and ventriloquism. I hope I give it a justice, yung word. A gifted songwriter and musician, he writes and composes all the songs featured in Missionerong Puppet. He served as a global leadership course mentor at Christ Commission Fellowship or CCF Marikina Satellite and is a full-time CCF Elevate Mini educator. With his God-given talent in ventriloquism, he brings joy and biblical truth to children and families alike. He is also one of the active speakers and event coordinator to CCF Montalban Outreach. Professionally, Bro Robert works as full-time IT service desk engineer at New Era Software and Technology Philippines. Behind his ministry and career, he treasures his role as a husband to his beloved wife, Sis Rosel G. Casereno, and as a father to their daughter, Aletea Gale. His life mission is to be a faithful witness of the gospel of Jesus Christ, okay, spreading the good news at every opportunity God provides. So let's all welcome Bro Robert Casereno. Bro, welcome po. Yan, kanina nakita ko yung puppet and kalimutan ko din yung puppet eh. Ayan. So Ayan, bro, magandang hapon po, magandang hapon po. Ayan, at sa pong karangalan na maging part po nitong ministry na ito. By the way, unahin ko munang mag-share, no? Kasi mahirap pag isa na lang yung kamay yung gumagana. So I hope everybody can see my screen. Kita niyo po ba yan? loading lang bro. Yan, nakikita na namin bro. Ayan, salamat po sa ano yan. So this time, teka, let me just, okay. Yan. So now I'll open the PowerPoint. Yan. Bago ko tawagin, alam mo itong kasama ko masyadong demanding to eh. Kaya bago ko siya tawagin, nakaset up na dapat ako. Oo. Yan, please bear with me, okay? Ito pong kasama ko dito ay si Karodni, no? Isa po siyang Batanggenyo at syempre tulad ng taga Batangas, medyo oldies tong ating tropa. Pero marami tayong matututunan sa kanya when handling family. So without further ado, gusto kong tawagin yung aking tropa. Karodni, natutulog ka, pambira. Ano ba yan? Gising na, ito na, nandito na. Ready na tayo? Oo, yan na, oh. Okay. Ang gandang araw ho sa inyong lahat. Teka, sandali. Hindi noon boto yung yan eh. Hindi mo ba nabasa? Parenting to. Ganon. Oo. Kaya magtuturo tayo yung magiging paano ba yung pag-handle ng parents. Ayan. So, siguro we can now proceed. Ayan. So, anong gagawin mo, Karodni? Anong gagawin mo? Hindi, tinawag mo ako din eh. Bahala ka. Sasuot lang ako sa iyo. Ayan. Sana po nakikita niyo si Karodni at the same time yung aking PowerPoint. Clear po ba? Clear po ba? Yes Nakikita niyo po, po? clear po. Ayan, sige. I'll just change yung ano, yung aking speaker. Wait lang po para anyway. So here we go. Ayan. So ito po ang title po ng na-assign sa akin topic ay The Heart of Home, Building a Nurturing Learning Environment. Yan. Talaga lang Nurturing environment Ayusin mo yan by the way, we are comedian, ano? At ang objective po namin is, first of all, sabi nga, misyonerong puppet. Bakit misyonerong puppet? We used to travel in different location, iba-ibang lugar. Dito lang naman sa Pilipinas. Nako, dalang araw, naging National Geographic ka na. Hindi, mga hayop yung pinapalabas doon. Ganon. Hindi naman tayo hayop eh. Gospel yung sinishare natin. So nag-share kami sa iba-ibang lugar using the ventriloquism. Tama yung pagkakabigkas ni Kuya
Kuya Yen, ayan. Oo, ang galing yung unang sticker, no? Ang ganda ni Miss Fine. Uy, may asawa ka na. Hindi yung tinuro niya. Ikaw naman kung ano iniisip mo eh. Oo, marami akong takeaways. O, ikaw ba natutuwa ba doon kay Miss Fine? Oo, marami akong natutunan doon. Ayan, so proceed na tayo sa topic natin. Okay, so samahan mo lang ako, Ka Rodney, while I'm discussing the topic. Okay, so ito po, building a nurturing learning environment. Una po dito, yan, ala, ano nangyari? Ano nangyari? Wala nang botner eh. Sandali lang, teka lang. Hirap din pag ano eh, no? Isa lang ang kamay mo eh. Wait lang. God, ayan. Yan, okay. So, ano na? Wait lang, relax lang. Wait lang. Yan, okay. So, yung clicker mo, magana ba? Okay, wait lang. Naglilipat po ba? Yon, lumipat. Ayan. So, okay na tayo. Okay na tayo. Okay na, okay na. Ayan. Ayusin mo, ha? O, kinakabahan ako lalo sa iyo eh. Buti pa hindi na lang kita sinama eh. Anyway, ang ating biblical foundation, no, manggagaling po ito sa Proverbs chapter 24, verse 3 and 4. Sabi dito, by wisdom, a house is built and by understanding it is established. Verse 4, and by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Oo. May isang verse na sa akin na rin. No, yan nga. Colossians chapter 3 verse 14. Sabi dito, in addition to all these things, put on love which is the perfect bond of unity. Ayan. So yan po yung diyan po tayo manggagaling, ano? Okay, I want to give you this example. No? Ano po yung mga nakikita natin, no? Meron diyang ano, ang daming pagkain, ano? Ayan, oo. Saka syempre may bahay. Oo, nakikita ko din. At syempre, yan yung edukasyon. Alam niyo po ba, mga kaibigan, mga kako-parents, no? Tayo po, typical sa ating mga Pilipino, ito yung pinaka-importanting bagay na dapat nating ma-establish para masabi nating we are a good parents. Kapag ikaw ay nakapag-provide ka ng pagkain sa bahay, 'di ba? Pag ikaw ay nakapag-provide ng shelter, tirahan, at higit sa lahat kapag napatapos mo ang iyong anak, masasabi mong I'm a great father. I'm a great mother, or I'm a great parents. 'Di ba? Agree po ba kayo doon? Pwede kayong umagri ha. Lagay lang po kayo ng reaction. Oo, just put a heart. Lagay lang kayo ng heart. Ayan. Oo, kasi totoo 'yan. Yan lang, wala nang iba. Okay? At yan din po ang nagiging problema natin sa panahon kung bakit ganito ang ating bansa. Dahil yan lang po ang pinahahalagahan natin. Honestly, kapag ang isang bata nagdating ng nag-aaral siya, ang unang titignan niyan yung pinakamataas na school, pinakamagandang school. Bakit? Meron ako nakausap dati, yung CEO namin, kinausap ko siya. Sabi ko, graduate kayo ng LaSalle, ano? Oo, sabi nung CEO na friend ko, hindi naman ako talaga nag-aaral. Kami mga kasi prat eh, may mga fraternity sila. Sabi niya, hindi naman talaga ako nag-aaral doon eh. Kaya kami na pumapasok sa school doon sa school na yon is because of connection. Oo, siyempre, ang dami niyo kakilala doon eh. Yan yung tataas sa inyo ng buhay. Yung connection. Oo, tao ko doon. 'Di ba? Yun eh. Hindi naman talaga nag-aaral yan eh. 'Di ba? Lalo kung mayayaman, hindi nag-aaral yan. Ang hinahanap niyan yung connection. Ay, ikaw ba yung classmate ko ng classmate? Iba yung kabrad ko ng ganito, ikaw ba yung kapratid ko? Bakit? Kasi importante yung connection. Bakit? Ang gusto lang natin is because basta maging maayos yung buhay mo, anak. Kaya bibigyan kita ng mataas na edukasyon. Bibigyan kita ng maayos na bahay at masasarap na pagkain. Alam mo, hindi ka mangangayat. Oo, nakangarami kang ganyan na. Laki mo na ngayon eh. Kanina, huwag mo muna akong balahurain, okay? Nagkakwento muna tayo. Ayusin muna natin. Okay, sige, sige. Niloloko ko lang eh. Nakaka-sensitive ko naman eh. Okay, proceed muna tayo doon, ha? Sana hindi kayo nagugulo kay Karodni, no? Hindi ganito ho talaga ko eh. Sana nag-enjoy ho kayo. Ayan. At dito po, makikita po natin, no? Yung tatlong bagay na yun. Sabi dito, it has become customary for us to Filipino to equate good parenting with our ability to provide for our children. Ito yung mga bagay na yan. Ito yung isang bagay. But as parents, how can we maintain a harmonious and orderly family life amid the many negative influences brought about the social media and other harmful example?
gusto ko pong paliwanag sa inyo. Kami po, ito po yung Misyonерong Puppet. Makikita po yan sa social media. So, active na active po kami dyan. Facebook, YouTube, TikTok, yan. Lahat po yan, nandiyan kami. At talagang doon po makikita po talaga kami mismo, nakakita po kami. Napakaraming negative na pwedeng magbigay ng masamang impluensya sa ating mga anak. Oo, totoo yun. Lalo sa TikTok, yung mga nagsasayaw ng pamparampampam. Huwag mo nang kantahin. Hindi nakita ko eh. Oo nga, yung mga ganun, 'di ba? Yung mga parampampam, 'di ba? Anong sense nun? Pero napakadami po nagbibigay ng masasamang influence sa ating mga anak na hindi tayo nagiging aware. Hindi natin naiintindihan. Kasi ang point natin, I'm providing my what he or she needs. Nabibigay ko yung pagkain, nabibigay ko yung tahanan, nabibigay ko yung pag-aaral, nakapag-aral siya. Oh, everything will be okay, no? Yun yung akala po natin. Okay? In this topic, we will gain an understanding of how learning, skill, social interaction, and even the responses to life events, whether good or bad, or develop. Yan. First and foremost, we must recognize, ito po you may agree or disagree, pero ito po yung kasang katotohanan. First and foremost, we must recognize that the primary place where our children learn is not in school, nor in the community, but within the home. Oo, yan ang una sa lahat. Sa loob ng ating tahanan. Alam niyo po ba, ako po ay isa sa mga next gen teacher sa CCF, sa aming church, no? Hinahandle po namin mga bata hanggang sa youth. Yan po ang tinuturuan namin. Ako po personally at praise God sa buhay ni Teach Yen, isa rin po siya sa mga volunteer natin saka si Teach Win. Yan, sila po yung mga volunteer natin na nagko-commit para turuan yung ating mga youngs, no? Yung ating mga kabataan. Meron po akong napapansin at lagi kong sinasabi to sa mga pag nagkakaroon ng mga ganitong pagtitipon ng mga magulang. Ito lang sinasabi ko, pag sa simbahan o kahit sa ang public places, yung anak nyo nag-asal unggoy. Nakita nyo sa screen may unggoy. Ah, nga eh. Ikaw ba yan? Mukha ba ako unggoy? Ay, hindi. Hindi. Ikaw nga. Hindi noon eh. Pero nag-asal unggoy, no? Ang totoo po niyan, may nakikitang gorilya sa loob ng bahay. Yan, medyo gulat sila. Totoo po yun. Kapag ang anak nyo nag-asal unggoy sa simbahan, sa private places, wherever, basta kung saan man siya napunta, ibig sabihin niya may nakikitang unggoy yan, gorilla, rather, may nakikitang gorilla sa loob ng bahay. Bakit? Kasi ang unang-unang learning, hindi po sa simbahan, hindi po sa eskwelahan, hindi po sa kanyang paligid, no? Sa loob po ng bahay. Yan. Pwede natin sabihin, hindi ang dami nila napapanood sa YouTube eh. 'Di ba? On the first place, sino ba nagbigay sa kanila ng access sa social media? At hindi lang 'yon, sino yung nakikita nila na palaging nasa cellphone or nasa gadget? Hindi ba tayo mga magulang? In fact, marami sa ating mga magulang ginagawang pantulog 'yan eh. 'Di ba? Oh, amin-amin din pag gay time. Totoo 'yan. Kahit ikaw ginagawa ko 'yan eh. Like, actually ako honestly, admittedly totoo, ginagawa ko yun. Pero dahil nga may channel kami, chine-check ko yun kasi kailangan naming i-monitor yung mga uploads and all. Huwag ka nang palasot. Nanonood ka rin ng TikTok eh. Huwag mo ko niloloko. Hindi po. Kasi nga active nga kami, yun yung aming ministry. Nagsi-share kami sa social media. So, yun po yun. Okay? So, ang point ko lang, ano yung nakikita nila? Ano yung nakikita nila? Yung mga magulang nila mismo, 'di ba? Lagi na nasa cellphone. So, wag po natin sabihin, hindi, napanood niya yan sa YouTube eh. Napanood niya yan sa ganito, hindi. Nakita po nila tayo. At yun po ang isang malaking katotohanan niyan. Okay? So ito po, gusto ko lang pong sabihin ito. Tatlong bagay lang po, no? Oo, ang bibigyan natin ng pansin. Pwede nyo pong picturean, screenshot, ganyan. Number one, atmosphere of grace. Yan. Sabi doon, children learn best when they feel loved and accepted. Number two, rhythm of the home. Ano ba yung rhythm? No? Parang sa tugtugan yan, no? Rhythm, di ba? Structure creates security, love makes it thrive. Yan. And last one, ito po yung isang part natin, heart before habit. Okay yan na. Heart before habit. Oo. Unahin daw natin yung puso bago sa ating mga kaugalian. Sabi dito, focus on nurturing the child's heart before mastering subjects. Alam niyo po, yan po ang ginagawa ng Japan ngayon. Alam naman natin sa Pilipinas, di ba? Isa tayo sa mga nabiktima ng pinakamalupit
na bansa nung panahon ng giyera, 'di ba? Yung sinakop tayo ng Japanese, 'di ba? At dahil doon, hindi lang yung lahat ng mga sinakop nilang Asian na bansa, talagang pinahirapan nila, minaltrato nila, talagang, 'di ba, yung mga babae, 'di ba? Kaya nga tayo may mga tinawag tayong comfort women nung araw, 'di ba? Ganun eh. Pero ngayon, sobrang ganda ng bansang Japan. Bakit? Kung papansinin mo yung study, yung kanilang curriculum sa pag-aaral, wala silang subject sa mga bata, hindi. Ano tinuturo nila? Mabuting asal. Ang tinuturo nila kung paano maging mabuting tao. Yan. Bago nila bigyan turuan magbilang, bago nila turuan magbasa, bago nila turuan, 'di ba? Hindi nga sila magaling sa English eh. Mas magaling pa tayo mag-English. Pero pagdating sa ano, kaya ako meron po akong kasi I'm used to I used to work as an IT, meron din kaming client, no? Talagang very on time sila. Pag sinabing ganito oras, hindi ka pwedeng malate or else matitio sila sa Hindi mo makukuha kung ikaw ay sales, hindi mo makukuha yung deal. Bakit? Sobrang disiplinado sila. 'Di ba? They walk what they talk. Yan ang isang ano nila. So, yan yung pinakaisa sa importante na we have to understand this afternoon, heart before habit. Okay, let's proceed for the first part. Atmosphere of grace. Yan. Number one, practice gentle communication. Choosing words that build up rather than tear down. Yan. Listening before reacting. Correcting behavior without shaming the person. A gentle tone sets the emotional climate of the home and helps everyone feel safe, valued, and understood. Alam niyo po, isa rin po ako, honestly, bilang isang speaker, no? Madaldal ako sa totoong buhay. Oo, kinakausap mo yung sarili mo eh. Huwag ka na magulo. No? Focus ako eh. Oh, sige, sige, tuloy tayo. Ayan. Nawala tuloy ako. Hindi, yung daldal ka, sabi mo, yan, yun nga, yun nga, yun nga. So, madaldal po ako. And so happen, isa sa mga nagiging weaknesses ko, no? Kaya ito yung sinasabi ko lagi sa asawa ko at sa anak ko. Minsan masakit ako magsalita. Especially pag nagagalit talaga ako. Tama yung sinabi ni Ma'am Fine kanina eh. Ano yung nag-e-echo sa'yo? Yung pinanggalingan mo ba? Nung lumaki ka? Siguro sa tingin ko, ganun ako nung pinalaki. Sandali lang! Huwag mo silang lulukuhin. Hindi, bakit? Ano lulukuhin? Hindi ka lumaki eh! Lumaki ako! Hindi! Lumaki ako. O sige, sige. Ayan. So, yung aking pagtanda, ayan, okay ka na. Oh, sige, okay, pagtanda. O yan, pagtanda, nung ako'y tumanda, yan, na-adapt ko siguro yan kasi ganun din kami nung bata eh. Murahan dito, sigawan dito, ganun. So, minsan ganun eh, no? So, minsan masakit ako magsalita. At nakikita ko, may time ako nakikita ko anak ko na napapaiyak ko sa sobrang gigil ko, sa lalo pag paulit-ulit ako magsalita. Alam mo 'yun, paulit-ulit ko ng binilin, 'di ba? 'Yun yung isang bagay eh. So dito sinasabi dito, practice gentle communication. Isa to sa mga pinagpe-pray ko sa Lord at patuloy kong inaalam, no? Patuloy kong pina-practice, no? Yung you have to revise the word. Sa atin sasabihin mong bio-bio ka, ganon. Ano yun? Hindi, wag mo nang ano. Kunwari lang yun. Kunwari, yun, masasakit na salita, di ba? Madalas tayong ganun eh, di ba? Sa halip na ano, i-revise natin. Kunwari, alam mo, okay sana yung ginawa mo eh, pero sa susunod, mas maganda kung ganito. Yan. Pero to be honest, ito, real talk. Ako, every time I preach, every time I speak to any organization, sa church, sa company, whatever, kahit sa pagbibigay ng advice, lagi akong real talk. Kasi yun talaga yun eh. Mahirap pong gawin yun. Lalo kung ikaw ay, alam mo yun, emotionally not okay. No? Galit ka, naiinis ka, 'di ba? Ang hirap nun. Mahirap gayong gawin. Pero that's the best thing and that's the only way to do. Wala na pong iba. Kailangan nating i-revise. Kapag siguro galit ka, siguro mas better wag ka na magsalita. Oo, tama yun. Kasi hindi mo ako kontrol eh. Hindi mo siya ako kontrol. Oo, tama. So, mas maganda siguro kung pabayaan mo muna, tapos saka mo siya kausapin pagkatapos na, 'di ba? Parang ganun. Number two, model forgiveness and second chances. Yan. Tatandaan natin, kapag nagkaroon nagkamali ang anak natin, nagkamali ang asawa natin, ang laging may wag na lang sa family, sa kahit kanino, ang lagi nating kalaban is yung spirit behind that person. Mamaya papaliwanag ko yung spirit behind that person. Kasi ang isang tao na wala pang pagkilala sa Panginoong Hesuscristo bilang Lord and Savior, ang sabi sa Bible, hindi po kami ang nagsasabi nito, Bible po, no? Sabi doon, they are spiritually dead, spiritually dead. Ano po yung spiritually dead? Maaring buhay siya, humihinga siya, nagtatrabaho siya, nakikita mo siya nag-exist, pero spiritually dead. That's the reason bakit ang mga taong walang pagkakilala sa Lord ayaw magbasa ng Bible.
Pansinin nyo, pag yung normal na tao, alam naman natin, ever since, dapat nagbabasa tayo ng Bible. In fact, sa Joshua 1:8, sinabi niya yan, utos ni God yan, inuutusan niya tayo. Be sure that you will read the book of law, meditate it day and night. Utos yan. Ba't hindi natin ginagawa? 'Di ba? Bakit natin ginagawa? Kasi hindi maayos yung ating relationship kay God. The moment maiintindi kaya ako pagka ano, minsan nag-share ako ng gospel and then nauuwi sa debate, naiintindihan ko siya eh. Naiintindihan ko siya bakit? Hindi niya tatanggapin yung sinasabi ko. Bakit? Wala pa sa kanya si Lord eh. The moment na sinurrender niya ang buhay niya sa Panginoong Hesus that's the only way na papasok sa, according sa Bible, hindi po sa amin, ha? Oo, hindi po sa amin yun. Sa Bible ho yun. Sabi po sa Bible, the only way na papasok ang Holy Spirit sa Kanya. So that's the only way magkakaroon kayo ng isang lingwahe. Na kapag sinabi mong about Bible, maniniwala siya. Bakit? Because it is the Holy Spirit who is teaching that person para matanggap, maintindihan ka niya. Kaya minsan nag-share kami ng gospel, kahit minsan nag-open court, no? Nag-share kami ng gospel. Kaya minsan may, kung talagang maraming, debate tayo. Hindi ko pinapatulan. Kasi alam ko naman eh. Alam ko na hindi niya ako maiintindihan kahit mag-away kami, kahit anong gawin, hindi niya ako maiintindihan. Bakit? Wala sa kanya si Lord. And I hope that is one pointers that we can get take away this afternoon. So importante po 'yon, no? So model forgiveness and second chances. Quick forgiveness when conflict arise, giving each other second chances, teaching children to apologize. Ito, ba't ko ba nasabi 'yon? Kasi gusto kong bumalik doon sa punto na kapag ka nagkaroon ng pagkakasala ang sino man, especially ang ating pamilya, hindi po sila yung possible na nagkasala. Hindi po sila. Magalit tayo sa ginawa nila, but not to the person. Okay? I hope that makes sense. Magalit tayo, mainis tayo, and ito yung isang bagay din na tinuturo ko by the help of God. Tinuturo ko sa sarili ko. Maiinis ako, magagalit ako dun sa ginawa ng tao, but not in the person. Bakit? Anak ko yun. Asawa ko yun. Kapatid ko yun. Kaibigan ko yun. Ka-churchmate ko yun. I hope you get the point. Okay? So yun po yun. Ito lang, parang ganito lang yan. 'Di ba? Forgiveness is the key. Okay? Forgiveness is the key. Napaka-importante nun. Isang hindi ko makakalimutan, nung dati kasi nakatira kami yung kuya ko sa isang bahay. Actually, bahay namin yon. Kaya lang dito na kami ngayon sa Muntalban. Pero dati nakatira kami sa isang bahay. Ngayon, yung kuya ko na yon, so dalawang family sa isang hirap doon ha. Sa isang family, may dalawang pamilya, may dalawang leon, may dalawang king. Yung kuya ko saka ako, 'di ba? Uh, Meron silang pamangkin na baby pa. And by that time, yung anak ko bata pa din. Pero mas matanda dun sa pamangkin nila. So alam niyo nangyari noon? One time, tumatakbo yung anak ko, babae ang anak ko eh. Makikita niyo, dalaga na siya ngayon. Tumatakbo yung anak ko, nabangga niya yung pamangkin ko rin, pero sa side ng kuya ko. Sa asawa ng kuya ko. Yon. So medyo malayong kamag-anak, malayong pamangkin ko na. Nabangga yung bata and nagkaroon ng bukol. So syempre, patapos ako'y nakita ko gano'n, kitang-kita ko nabangga nung anak ko, anak ko may kasalanan eh. So nagalit talaga ako gano'n. So natakot siya, nakita ko yung fear niya talaga nanginig talaga yung anak ko eh. Kasi nakita niya nagalit ako. Ang ginawa ko, binuhat ko yung bata, binigay ko kayo dun sa ano ba tawag, asawa ng kapatid ko. Kapatid ko yung lalaki, so yung asawa niya, yung wife niya, binigay ko, ate, ganyan, pa-check yung bata, parang nagkabukol, ganyan, ganyan. Tapos pumasok ako dun sa room namin, which is nandun yung anak ko. Nung nilalapitan ko siya, talagang nanginginig siya kasi huli, mga na, kitang-kita eh, na kaya napag ganun ako eh. Alam niyo yung ginawa ko noon, instead na magalit ako siya, sigawan ko sa kanya, kasi nakita ko na yung reaction niya eh, niyakap ko siya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Eh, grabe, lumuha talaga siya noon. Baby pa yun, ha? Parang toddler. Hindi naman. Naglalakad-lakad na siya, eh. Tumatakbo nga, eh. Alam niyo yun, pag bata, di ba? Pag, mabilis na tumakbo, di ba? Niyakap ko siya noon. Tapos sabi ko sa kanya, nak, sabi niya, basta nak, ha, wag mo nang iulitin, wag kang lalapit sa kanya. Kasi, masasaktan mo siya, eh. Sabi ko. Alam niyo, from that very day, yung anak ko never na lumapit dun sa bata na yun. Parang alop na siya. Pag nakita niya, kasi nga baka madisgrasya niya eh, dahil bata eh. Bata eh. Hindi niya naiintindihan eh.
And one time, kinuwento niya yun nung lumipat na kami ng bahay, kinuwento niya yun sa sa kalaro niya. Nagulat ako. Sabi niya, alam mo, love na love ako ng daddy ko kasi may ginawa akong ganito, gano'n, kinukwento. Ang pinaka nag-insight sa akin, yung sinabi niya, di niya nga ako pinagalitan nun. Akala ko pagagalitan niya ako, niyakap niya ako eh. Nagets niyo yung point? Sometimes yung galit hindi naman talaga siya nakakahil eh. Especially if we will going that as a tools para i-correct mo yung tao, hindi naman talaga siya nakakatulong. It is still the love. It is still the love. Okay? And speaking of love, alam niyo po, isa rin sa gusto ko pong i-impart dito sa atin. Anyway, 3 points na naman ito and I will make it quick. Madalas pupunta tayo ng simbahan, no? Pero katulad nung dati nating pananampalataya, sometimes pupunta tayo sa simbahan, bakit? For compliance. Kasi I know to myself na I'm a Christian, dapat nasa simbahan ako. Pero for compliance, ako gusto ko I would like to suggest mag-volunteer kayo. Mag-volunteer kayo. Meron ako mga napakinggan mga tatay, parents, nanay, 'di ba? Gusto ko yung anak ko lumaki sa church. Gusto ko yung God fear niya. Hello, nakikita ka ba niya sa church? What are you doing sa church? Kung pupunta ka lang doon, maatin ka lang, taas ka ng kamay, tapos lalayas ka na, kahit sabi mo nagbigay ka ng tithes. Hello, be a part of the church. Be a family. Ayan po yung ministry namin. So yan, yung pagbibentriloquist ko, yan, pupunta ako sa iba-ibang, show po kami just to share the gospel. Isa po ako sa mga trainer ng GLC. Last month, nag-graduate po, may mga graduation kami. Yan po ay theological study. So yung sa Bible School, yan din po yung tinuturo dyan. And praise God, dahil isa sa anak ko sa nag-graduate. Sipin mo yung turuan mo yung anak mo ng theology, di ba? Kaya niya mag-share ng gospel in many people. Sipin mo yon. Ayan, at very young age, ayan siya, nung si Alitea, yan. Yan siya. Sinanay ko na siya kasi I'm a musician. Nasa worship leading din po ako. Besides sa preaching, sumusulat po ako ng mga gospel song and so, tinrain ko siya. Tinrain ko siya. Kasi sa akin, hindi ka lang pupunta ng simbahan. Kailangan magamit ka ng Panginoon. Oo naman. Hindi mo na ako nagsasalita. O di, ito, magsalita ka. Oo naman, tawa si Kuya Bert. Kasi, meron tayong skill, meron tayong talent. Si Kuya Bert, kaya niya kausapin yung sarili niya. Uy, wag naman ganun. Okay na eh. Hindi, sige. Ibig ko sabihin, kaya niya yung ganyan at kayo din, lahat din kayo, meron din kayong talent. Tama yun. Lahat tayo may talent. At kapag hindi mo yan ginamit sa Panginoon, kukunin niya yan. Basahin niyo hindi yung part ng topic ko today, pero basahin niyo sa Bible yung parable of the gift. Kinuha niya eh. Kinuha niya yung pagkaliit-lit, kinuha niya, binigay niya sa mas marami. 'Di ba? Ano man yung talent na binigay sa iyo, kasi nung kinreate ka niya, kasama niya, inborn sa iyo yan. The point is, hindi siya nag-expand. And I would like to encourage everyone na nakikinig ngayon. Gamitin mo yan para i-equip mo ang iyong anak, ang iyong family, maging ang iyong asawa. Kasi yun ang role natin, di ba? To disciple. Yun ang tinuturo sa atin. We have to disciple our family. Kailangan i-lead natin sila sa Lord. Paano mo sila i-lead sa Lord kung ikaw mismo wala? Wala ka. Hindi ka nakikita sa simbahan. Hindi mo alam yung programa ng simbahan nyo. At kapag ikaw ay nag-involve, makikita mo anong kailangan nila. Anong kailangan ng simbahan namin? How can I help? Diba? We're not promoting CCF, no? Ang pinopromote ko, I believe for all of you guys, meron kayong mga simbahan. Kaya anumang simbahan yan, you have to be part of that. Mag-volunteer kayo. Yan. Alam nyo nangyari? Tingnan nyo, yan yung anak ko ngayon. Tumutugtog na siya. Kumakanta na siya sa church. Nag-lead na siya ng mga congregation. And yan yung aming family sa gitna. Kami po ay volunteer teacher sa next gen. Actually hanggang sa Elevate Minutes sa mga kabataan. You have to involve yourself. Kahit kailan, alam niyo po, ang mga anak natin, mas nagkakaroon ng impluensya yung ginagawa natin na nakikita nila kaysa sa sinasabi natin. Oo, totoo yan. Alam niyo, kahit anong sabihin natin, yung tinitignan sa atin ang namamana niya. Pero sandali lang, Karod, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba, maayos ka ba sa family mo? Oh, ang ayos ko eh. Yung asawa ko, no, hindi ako nagkulang. Hindi ka nagkulang? Oo, hindi ako nagkukulang doon.
Talaga lang ha? Paano mo nasabi? Eh kasi, pag nag-aaway kami, sabi niya, sumusobra ka na. O di, hindi ako nagkulang. Puro kakalukuhan ka, Rodney. Hindi totoo yun. Hindi, joke lang yan, ha? Joke lang. Hindi, pero importante po yun. Kung gusto mo yung makita yan sa anak mo, gawin mo sa sarili mo. In fact, hindi mo sila kailangang invite sa church. Hindi mo sila kailangang, gawin mo. Gusto mo sila na maaga matulog? O di maaga ka matulog, patayin mo ang wifi. Gusto mo sila na hindi addict sa Netflix? O di mag-unscribe ka sa Netflix. Everything that you want to teach them, you have to apply this to yourself. Totoo yun. Kailangan sa atin yun muna. Hindi ka pwedeng dami mo sinasabi. Anak, dapat ganito ka. Ibabalik na sa'yo, ikaw, daddy. Ikaw, mommy. How about you? Ba't ikaw ganyan? Bakit pipilit mo sa akin yan? Ikaw ganyan. Duh. Nagets niyo yung point. I hope you're getting the point, no? I don't see your reaction, but I hope everybody's still listening, ano? So leading yourself to serve the Lord in many ways will lead your family to God. Hindi ko makakalimutan yung kwento sa Bible nung nakilala nila si God. Ang sabi nung tatay, me and my family, me and myself, me and my family, we will serve the Lord. Tama ba? Ayun pala, nasa likod ko. Bible verse kasi namin. Bible verse, di memorize yan. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Yon sa Joshua chapter 24:15 yon. As for me and my house, we will serve the Lord. Nandun yung kodigo ko sa likod. Meron kong kodigo, ha? Daya ho, ha? Nakalimutan ko yun sa Joshua. Pero yun nga, 'di ba? Importante yun. Hindi ka pwede magpasa ng isang bagay sa kanila nang hindi mo ginagawa sa sarili mo muna. Okay? Okay, let's go to second topic. Rhythm of the home. Create predictable daily routines. Set times for waking up, meals, homework, and bedtime. Simple household habits like cleaning up together after meals and so on. Number two, set aside weekly family tradition. Weekly family dinner or game night. A schedule, no gadget. Ito yung sinasabi ko. No gadget hour for bonding. A weekly devotion or reflection time. Ito po yung sinasabi natin. Kailangan talagang magkakasama kayo. Kailangan gagawa intentionally, 'di ba? Magbabasa kayo ng Bible, manonood kayo ng movie together. Kailangan 'yun eh. Kasi ah let's face it, lahat tayo may mga personal tayong ginagawa. For especially sa atin kung ikaw ay working parents, mom or dad, tatrabaho ka, hindi mo 100% nababantayan ng iyong anak. Naniwala po kayo sa akin. Hindi niyo po nababantayan ng inyong anak. So, importante na dapat meron kayong reference na nakikita nila kayo, nagkakasama kayo, nagkakausap kayo, at yung mga ganung bagay, importante po yun na ginagawa po natin. And I hope, ito very practical po itong Rhythm of the Home. Yan eh. Alam mo yon, meron akong isang kasamaan dati, Christian sila. Niyaya namin sa wholesome naman yung gimmick, parang malling lang kasi tropa-tropa. Lalaki to, sabi niya, pare, pasensya na pre kasi yung daddy ko may devotion kami. Oh, astig yun! Meron silang devotion every Friday. Oo, at hindi siya na pwede mag-skip. Kasi bakit? Routine. Naging rhythm na. Kasanayan na nila yun eh. Ay, pasensya na bro. Eh, Friday yun ah. Teka, Friday to pare. Dapat kasi mga professional na kami no. Single pa ako, pero professional na. Nagtatrabaho na kami. So, bakit ano eh, dapat ngayon nga masarap pumasyal, masarap gumimik, masarap gawin yung mga ganito, ganyan. Hindi pare, may devotion kami pare. Yung father ko, siya yung maglilid. Maganda yung mga series. Alam mo yun, siya sabi niya, maganda yung series sa pinag-aaralan namin. Wow! Wow! 'Di ba? Guys, I want you to emphasize itong rhythm of the home. We have to be intentional to this. Kailangan mo talagang simulan. Kailan? Ngayon na, mamaya. After dito, mag-isip ka na ng pwede nyong gagawin. Hindi naman kailangan magbasa ng Bible. Example ko lang naman yun. Pero you have to create an activity that you will be doing all together with your family. Oh, baka pwede ha, wala mo ng Netflix, ganito natin. Bumili ako ng puzzle. Ito, ang laking puzzle. I-solve natin to sabay-sabay, ha? I mean, marami. Maglaro tayo indoors games. Di ba? O, di ba? O kaya yung mga question, may mga cards na may mga question. The point is,
alam mo, intentionally kailangan yung magkasama in a certain activity, no? Hindi ko alam kung ano yung effective sa inyo, weekly ba yan, everyday, 'di ba? Pero yun, once a week lang yun eh. Pero kita mo naman, kami mga tropa niya. Oh, hindi, sorry, devotion namin 'to. Priority namin 'yun. Priority ko 'yun, 'di ba? Bakit? Kasi nakasanayan na. Nakasanayan na. Ang problema sa atin, ang nakasanayan natin, yun nga, social media, Netflix, di ba? Yung kanya-kanya tayo, di ba? Yung anak mo nandun sa kwarto, nagkukulong, kain na! Di ba? Sisigaw ka lang, kain na tayo! Ganun, kakatukin mo, di ba? Hindi mo na, yun, Shopee. Shopee, ako narinig nyo yun. Shopee, Shopee. So, di ba, Shopee, puro add to cart, add to cart. I mean, we have to be intentional. I mean, we have to be intentional in this kind of yung mga activity para sa ating family. Yan. Tingnan niyo yung pagkakaiba, 'di ba? Noon ganyan eh. Nag-uusap-usap, nagge-games, naglalaro, 'di ba? Ngayon tingnan niyo. Magkakasama sila, yes, magkakatabi sila. But they're doing different things, no? Yung tatay may cellphone, yung anak may gadget, yung nanay cellphone, no, 'di ba? Pa-alternate eh. Cellphone, gadget, cellphone, iPad, cellphone, 'di ba? Wala na eh, 'di ba? And hindi mo naman maalis yung internet, hindi mo maalis yung gadget. Hindi mo kasi yan na yan eh. Yan na talaga yan. But pwedeng kaya sabi ko intentional. Pwede mo siyang pwede mo siyang palitan for a certain period of time na kung saan maiiba yung konsepto ng mga anak natin. Okay? So I hope yan. And this is this is the last part. Heart before habit. Ito yung sinabi ko kanina. Focus on motivation, not just behavior. 'Di ba? Teach kid why honestly build trust instead of simply saying, don't lie. Explain the value of cleaning up. Yan. Respecting shared spaces instead of just commanding, pick that up. Sometimes yun eh. Kailangan hindi lang tayo basta nagsasabi na, especially, ewan ko kung anong generation kayo. Pero kasi ako ay old generation ako eh. Oo, totoo yan. Totoo yun. Malaki yung pagkakaiba ng ating mga generation sa totoo lang. Kasi alam nyo po, noong mga panahon namin, by the way, I'm 43 years old. So, noong mga panahon namin, hindi mo kailangan, sinasabi ng magulang, hindi mo kailangan maintindihan. Sumunod ka lang. Pag sinabi ko sa'yo, itigil mo yan. Okay? Ganun lang eh. Tigil mo yan. Stop. Bakit? Hindi pwede. Di ba? That is a mortal sin. Pag nagtanong ka ng bakit. Okay? So nag-iiba ang generation sa panahon ngayon, especially ang mga kabataan ngayon. They're so well-informed, there's so much information na pwede nila ma-access anytime. Sabi ko nga, social media can provide everything. May Google, 'di ba? Basta ang dami. Dati ang reference lang natin noon si Christopher Min. Hindi, teka, showbiz yun eh. Oh, joke lang. Showbiz naman yun eh. Hindi, joke lang. Pero I mean, 'di ba? Wala eh, TV lang tayo noon, TV lang. Sila ang dami. At yung information yan, nasa kanilang kamay yan. Hawak nila anytime. Pwede nilang tignan. So nakita nyo yan? So dito, mahalaga na ma-build natin yon yung kanilang personality. Dapat ini-explain natin sa kanila, anak, masama yan. Anak, ah, bakit naging masama yan kasi ganito? Let me tell you another story. Ito, hindi po, obviously hindi ako umiinom. Hindi po ako umiinom. That is, bukod sa ayon ng Bible yan. Pangalawa, I'm a preacher. Pangatlo, ayoko sirain yung buhay ko. Ayan. Pero, sa office, bago po ako maging IT, I used to be an admin HR. So, ako yung event, no? Kagabi nga, sobrang blessed ako kasi Christmas party namin, first time ko for 6 years na wala akong ginawa. Kasi IT na ako, hindi na. Dati ako yung event coordinator, ako nagpapagawa. So, syempre, IT yan, marami mga lalaki. Oh, mga lalaki. So, let's say talagang uso talaga dati nung ano, nagiinuman sila sa opisina. And as a event coordinator, hindi nga ako umiinom pero I have to accommodate kasi activity yun ng office eh. 'Di ba? May budget doon eh. Kumbaga, part ng trabaho ko, okay? Part ng trabaho ko na hindi hayaan sila mag-inom kundi i-supervise.
No, kasi usually pag may mga team yung mga I believe alam nyo to eh, yung mga town hall. Yung mga town hall na yan, magbi-meeting, ano yung status ng kumpanya, yung safe. Ganyan. Pagkatapos noon, dahil mga lalaki yan eh, magiinuman sila. So, sa madaling sabi, ganun na yon. Every once a month, magkakaroon ganun. So ako, kasama na yon. Food, papaprepare ako ng food, yung drinks nila. Pag okay na lahat, saka ako uwi. Bala na kayo dyan, ha? Okay, tapos sa trabaho ko, uwi na ako. Pero, merong isang, merong yung boss ko kasi, mahilig siya sa Jack Daniel. Yan. Actually, hindi ko alam lasa ng Jack Daniel. Mahilig siya dun sa Jack Daniel. At yung Jack Daniel na yon, merong special collectibles na baso. Ang ganda nung ay sobrang ganda nung baso. Pwede mo siyang gawing kape, pwede mo siyang gawing juice, anything ang ganda talaga. That is collectibles. Kasi ang Jack Daniels, if I may remember, parang nasa mga 1,000 plus eh. Nahigit, no? Kung dati kayong manginginom, baka alam nyo. Pero kasi ako yung bumibili, so alam ko yun. Ino-audit yun, binabalik ko sa accounting. So, parang mga ganun eh. Binigay sa akin ng boss ko yun. Natuwa siya sa akin, bro. Alam ko, di ka umiinom eh. Pero ito, ang baso, remembrance ko sa yan. Marami na akong ganyan sa bahay eh. Ang ganda talaga ng baso. Sobrang tinitreasure ko siya. Eh, syempre, bigay ng boss ko yun. Wala namang masama dun eh. Hindi naman amoy alak yun eh. Pagka, yun ang kinakapihan ko araw-araw, every morning, o kaya pag titimpla ko ng juice, ganun. And then, yung sa amin, dahil tatlo lang naman kami sa bahay, nakita niyo yung family ko, wife ko, yung daughter ko, tinuturuan namin siya ng mga house chores. Isa sa mga trabaho niya dito sa bahay, maghugas ng plato. So siya yung naghuhugas ng plato, ganyan, yan. Napansin ko, napansin ko na medyo ano siya, hindi yung medyo ano siya, yung pag naghuhugas ng plato, basta nilalagay niya yan, basta hindi niya inaayos. So kinausap ko siya, nak, balang araw, yung mga gamit natin, babasagin yan, mababasag yan. Kasi hindi mo inaayos yung paglagay. Kailangan mo ayusin yung paglagay. So masisira yan, mababasag yan. So lagi kong i-remind siya ganun. Eh, siyempre, hindi mo napapansin. Hanggang isang araw, nagulat ako, nung ginamit ko yung baso na yun, ang haba nung crack. Ah! Ano nangyari doon? Nawasak na basag! Ang haba nung crack. Isipin mo yun, may sentimental value sa akin yung bigay ng boss ko yun. Haba nung basag, oh. Eh, syempre, nagalit talaga ako. Sabi ko, nak, anong nangyari dito? Di ba binilinan kita for how many times sinabi ko sa'yo ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ang haba talaga. Pero, alam mo yun, nung sinabi ko nagagalit ako, wala lang eh, wala lang dating eh, parang ganun. Pero, kinalma ko yung sarili ko kasi nga, sabi ko, baka kung ano masabi ko. Unang-una, babae yung anak ko. Pangalawa, preacher ako. Preacher tatay niya. Baka kung ano masabi ko, madaldal ako eh. Sinabi ko na nga sa inyo, di ba? So, kinalma ko yung sarili ko. Pagkatapos nung kinausap ko siya, sabi ko, anak, alam mo ba kung ba't nagalit si daddy? Kung ba't nabasag yung baso? It is not about just sa baso. Yun ay regalo ng boss ko. For 6 years, boss ko yan. Sabi ko ganon. So, doon siya naiyak. Ha? Doon niya na-realize yung kanyang yung kanyang ginagawa. Doon niya na-realize na naiyak siya doon. So sabi ko, okay lang na, kaya lang yun nga, basag na, hindi ko na pwedeng gamit, masusugat yung labi ko diyan, sabi ko ganun. Pero sometimes yun eh, no? Ah, hindi importante minsan na sabihin lang natin sa kanilang mali yun. No, we have to explain why. At minsan tayong mga magulang, may nature tayo na magulang ako, sumunod ka sa akin. I know the right. Yes, we all know the right. No? Pero sabi ko nga dahil sa dami ng information, kailangan din nila naiintindihan. Why do they need to obey? Bakit kailangan nilang sumunod, no? So ito 'yon, prioritize relationship over perfection. Sometimes gusto natin yung anak natin, ganito ka, ganito ka, ganito ka, ganyan, ganyan. Eh, tignan mo yung buong aspect. Bakit? Nga po, 'di ba? Kung hindi mo na mapaliwanag 'yun, eh mahihirapan silang sumunod sa atin. At yan yung mga reason din sa ibang mga kabataan, bakit sila nagre-rebelde. Honestly, they don't understand. They don't understand. Bakit? Because their parents, they don't know how to explain. Ang hirap mo na maging magulang, kuya, no? Totoo yun. Pero mahirap talaga. Hindi ganun kadali maging magulang. Pero yun yung totoo kasi na role natin as a parents. So ngayon nakita natin, ang dami ko palang dapat na baguhin. Ang dami ko palang dapat na ayusin, no? Yan, 'di ba?
Importante yan eh. Accepting our limitation by saying sorry. Kita natin, okay pala, no? Ganito pala ako yung practice ko sa bahay, ganito pala. Sometimes, isa rin sa mga sakit ng mga magulang natin, alam nyo kung ano? We don't know how to say sorry. Because we are parents, we assume or we believe na lahat ng ginagawa natin tama. Eh, magulang ako eh. Ba, lagi natin sinasabi sa mga anak natin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Eh, bakit di kayo nagkasalubong? Kung ganon, hindi ko rin alam. Pero 'di ba, totoo 'yun eh. Because we believe we are parents, ganun tayo. 'Di ba? Hindi mo kailangan maintindihan. All you have to do is obey, 'di ba? Pero sometimes we have to admit, mali rin tayo. Mali rin tayo. And it is not bad for a parents. Actually, it is a good foundation, it is a good start. Nakita ng mga anak natin na we can say sorry. We can say sorry. Ako nahihiya ako pag nagdi-devotion kami. Kasi may mga time, tatlo na nga lang kami sa bahay. Ako lang yung lalaki. Naiiyak ako pagka Siyempre, pag nagbabasa ka ng Bible, lalabas yung ano eh, lalabas yung ugali mo dun eh. Yung mga ginagawa mo, lalabas eh. So dahil doon, ang mangyayari doon, hingi ka na sorry, gano'n. Naiiyak ako. No? Ikaw na nga lang yung lalaki sa niya, iyakin ka pa. O, pati aso namin dito, babae din. Pero gano'n kasi, 'di ba? And nahihiya ako honestly. Pero na-realize ko, maybe pina-realize sa akin ni Lord na mas maganda makita ng anak ko na yung tatay niya ay weak at ang tanging niyang kalakasan ay ang Panginoon, 'di ba? Mas tama 'yun, 'di ba? Mas okay 'yun na makita makita ng mga anak natin, ay yung mama ko, yung papa ko, hindi naman sila perfect eh. Pero ang strength nila, yung guidance nila nasa Lord. 'Di ba? So yan. I just want to give you this time of reflection. Naririnig nyo ba yung sound? Anyway, I just want to ask you this. May sound po. Ayan. Salamat po for confirmation. Sabi dito, when I am at home, how much time do I spend with my child? If I were to count the hours I spend watching Netflix, using my phone, or attending to my personal activities, are these hours greater than the time I spend talking with my children or with my child? I want to encourage you to speak with your child and gently ask this question. Ito, sana gawin po natin, seryosohin natin, no? Kasi, i-try nyo lang. Ang ganda ng ma-experience nyo. Promise. I-try nyo lang. Napakaganda. Sabi nyo, tanungin nyo anak nyo, child, sabi mo yung pangalan niya, when and how have I hurt you? Kailan kita nasaktan, anak? In what ways can I improve? Paano ako mag-improve, anak, nung nasaktan kita? Can you forgive me? Sabihin mo sa anak mo yan. Ako honestly, after this, gawin nyo to. Maganda activities to tayong mga parents. Anak, saan kita nasaktan, anak? Anak, paano mag-improve si daddy? Anak, mapapatawad mo ba ako? Iba yung dating niyan sa mga anak natin. Kahit sabihin hindi na sila bata eh. Yes, it is more at ano to, mas kailangan nila 'yan. Lalo kung nakakapag-isip na sila, nasa teens na sila, kagaya ng edad ng anak ko na medyo padalaga na, 'di ba? Gusto kong ibigay itong chance sa bawat isa na siguro while you are in your place now, pwedeng pray tayo. Let's just make it a prayer. Panginoon, maraming po salamat for the opportunity that we heard you, Lord, through your message. Salamat, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, na ikaw ang kumakausap sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang aming teacher, ikaw ang best parent sa amin, at higit sa lahat, ikaw ang aming God na nagtuturo sa amin ng maraming bagay. Lord, we pray, Lord Jesus, na tulungan mo kami may apply itong mga pinag-aralan namin ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-handle ng maayos ang aming pamilya. At higit sa lahat, tulungan mo kami, Panginoon, na may offer namin sa iyo ang aming pamilya, Lord. Ikaw ang creator ng family. At ikaw ang merong best plan para sa mga pamilya namin, Lord. Lord, we give you thanks for this privilege, for this opportunity na makapag-aral kami ng maraming bagay tungkol sa parenting. Higit sa lahat,
kung paano namin pangangalagaan, ingatan ang aming pamilya. Marami pong salamat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Amen! Maraming salamat po sa inyo at God bless po. Thank you, Lord. Thank you, God bless. Gusto lang po namin mag-promote. Ayan. Meron po kaming page sa Misyonerong Puppet sa Facebook, ah, sa YouTube, no? At the same time sa TikTok, yung RTV show. Gusto lang po namin maglambing na kung pwede kayong mag-subscribe and follow. Tapos panoorin niyo yung mga video doon. Magaganda yung mga matututunan nyo doon. So, may you continue to bless us through this ministry. Maraming po salamat. So, back to you, Teach Yen. Salamat po. Maraming maraming salamat po again kay Brother Robert. Palakpakan naman po natin. Napakaganda ng kanilang discussion. Okay. So, wait lang po. Ship ko lang yung ads natin. So, again, you can follow po si Brother Robert sa ating social media. Okay, so pwede niyo po hanapin Missionaryong Puppet. Nahanap ko na po sa Facebook. Mamaya titignan ko pa yung TikTok and YouTube. So, ang ganda no? Ako nga no, if we kailangan din natin matutong magpatawad. We need to also learn to say sorry. It's really important na hindi tayo na tayo mismo sa sarili natin we are humble. Kasi how can we expect na ang anak natin will humble themselves to be kind, to be loving, or to be a God-fearing kung sa sarili natin mismo hindi nila nakikita, 'di ba? So, again, thank you so much for the growing. I hope you learned a lot for this two session. Now, meron pa po tayong dalawang session na darating for the next week. Day 2 po yun. Again, you can invite more families. Mas marami, mas masaya. Bakit? Mas marami tayong reach out, mas maraming mga magulang na mas matutulungan at mas maunawaan nila bakit natin kailangang aralin, matutunan, and in that way also we can shape our hearts, maging ready how we can help our kids and mold them the way what God